Noy, nakikita ko naman yung honesty mo dahil kitang-kita naman na mali yung mga boxes dito sa baba, malaki, almost square. Tapos dito sa mga sa kalagitnaan at sa taas, rectangular. So automatic talagang 'pag sinunod mo si mga guidelines na mali naman si guidelines, mapapamali rin yung mga points mo, mga linya mo. So tama 'yan. At least hindi mo binakat, 'no? Kasi mali-mali yung grid tapos eksakto naman yung proportion of shape, halatang-halata natin binakat. So okay yung honesty. Ngayon, ang grid kasi kapag talagang hindi pa sanay ang isang ah, tao sa pagkuha ng mga space, distance, measurement, eye measurement, no? Talagang kailangan accurate ang grid. And it take time, it will take time na iayos ang grid. Kailangan kasi ano um, konting parang ano lang, kapirasong mapamali ka lang sa mga lines. Siyempre yun ang magiging ano mo guideline mo yun ang giya mo doon ka sumusunod sa maling giya, sa maling line. So automatic magiging mali rin ang ano mo ang proportion mo. So ganito, merong shortest way of ano kasi pag ano ng grid, no? Yung iba hindi lang comfortable sa diagonal lines. So for example, ito print itong reference natin, print. Tapos yung papel mo, sabihin natin syempre mas malaki dun sa reference. Kailangan mas malaking drawing in comparison dun sa reference para makikita natin yung yung skill dun sa paano mo i-ratio. For example, 1:2. Paano mo ita-times 2 yung siyempre size ng mata o ng muka. Paano mo ita-times 2 yon? 1 yung reference, magiging 2 naman yung drawing. Ngayon, ang pinaka maikling paraan dito para tumama ang grid natin, kung printed itong reference, itatapat natin sa isang corner. Either dun sa taas, sa upper left or sa lower left. O pwede rin dito sa upper right or sa lower right. Then yung dalawang corner, lalagyan natin ng isang straight hard edge. Kahit hindi ruler na may number, kahit mga karton na diretso yung isang edge. Nagigets nyo ba yung itatapat natin yung straight hard edge dun sa reference sa kanya sa upper right and lower left ng reference, then magla-line tayo. Ibig sabihin nun yung diagonal line yun na naguhit natin doon sa papel, sa ground, lahat yun proportionate doon sa reference. Kunyari, tinodo mo na umabot yung diagonal line dito sa side ng left side ng papel mo. So ibig sabihin yun ang maximum na proportionate proportionate na ground para doon sa reference na yon. So kung saan mag-fall yon, for example, nilagay natin tong reference sa upper right. Kung saan mag-fall yung diagonal line na yon at umabot na rin sa edge ng ground, yung left edge, left side ng papel, ibig sabihin yun ng maximum proportionate shape doon sa reference. Mahirap din bigyan siya ng every word for every stroke ng lines. Mm. So mahirap i-explain kung yung half of the half, gano'n. No? Kailangan talaga may visuals to. Pero yun nga, ang ano lang, ang kinagandahan sa grid, kahit hindi pa gamay ng isang nagdo-drawing ang pag-calculate ng mga spaces, using grid guidelines, magiging near accurate na yung drawing mo kasi merong nag-guide sa'yo na ito ang tamang line. In every box, ipapakita sa'yo dun sa reference na, for example, linya ng yung eyeglass na laglag siya sa isang box. Sasabihin ng box na yon yung frame ng eyeglass, malapit siya rito sa kaliwa. So, yun ang trabaho ng guidelines ng grid. So, pero ipapakita natin yan, may additional visuals para hindi lang basta words. Yan. Pero, uh,
I commend yung ano, yung honesty dito sa ano, tama naman talaga. 'Pag medyo mali ang mga guidelines, magiging mali rin yung lines. Pero ano na 'to ma'am, sa unang tingin ko pa lang kanina, Kasi kung makikita naman natin balance naman yung horizontal balance balance yung mata, 'di ba? So may ano na, may sense of balance siya. Ang ano lang, nagkamali lang yung guide na kung saan siya ang magga-guide sa tamang daan. At Napamali yung mga ano, po. napamali yung mga lines. Mm. Okey na 'to, partida na kumbaga mali pa yung guidelines pero may balance na, may sense of balance.